Naranasan niyo ba, mga kapatid, na mayroong nagsabi sa inyo na, "You are my angel because you saved my life"? Ako po, naranasan ko yan. Mayroon pong isang nagsabi sa akin niya na hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami. Kasi nung time na yun ho, matagal na ito, siguro mga 20 years ago na ang nangyari. Nakilala ko siya sa hospital kung saan naka-confine po ang asawa ko. During that time, may sakit yung asawa ko. So, naka-confine siya sa hospital. Ngayon po, nakilala ko ito, yung isang babae po. Malungkot po siya. Nakilala ko siya dun sa kitchen kasi may ininit ako sa pagkain. Kitchen sa hospital. Tapos nagpakilala siya, malungkot siya. Sinabi niya sa akin na yung asawa daw niya ay may malubhang sakit. Naka-confine din doon sa hospital na yun. So, sabi niya, parang wala na raw pag-asa yung asawa niya. Tapos wala siyang kamag-anak dito. Wala siyang malapitan, mayroon siyang kaibigan pero kunti lang ang kaibigan niya. So kininto niya ang buhay niya sa akin, yung sa asawa niya. Tapos po, after noon, lagi ko siyang dinadalaw sa room nila. Kasi nilagay na ho yung asawa niya doon sa parabang hospice na wala nang, yung mga taong wala ng pag-asa, ilalagay doon. Tapos ginagamot na lang sila na hanggat na mawala na sila ng buhay. So doon po siya. Lagi ko siyang hinatiran ng pagkain. I want to make it sure na kumain siya, uminom siya ng husto, ganon. So hanggang po ng isang mga ilang araw po yung asawa niya doon, nawalan po ng buhay. So ngayon po, lungkot na lungkot po siya. Nandun po ako, kinukomfort ko po siya. Tapos dinadala ko siya sa labas, ganun. Talagang sinasamahan ko siya kasi parang natakot ako na anong gagawin niya sa buhay niya. Kasi malungkot talaga siya. Parang ang sinasabi na niya, sabi niya, anong gagawin ko sa buhay ko ngayon? Wala na akong pag-asa, siya lang ang buhay ko, yung asawa ko, lagi kami nagsasama, ganun-ganun ang mga sinasabi niya. Sabi ko, huwag kang magsabi ng ganyan. Sabi ko, mayroong pang plan si Lord sa iyo. So, magdasal ka lang at maging matatag at maging strong. So, ngayon po, nung time na yun, lungkot na lungkot siya. Tapos lagi siyang umiiyak, tapos binibigyan na siya ng gamot para sa para pangkalman niya kasi nga ang mga doktor ay nag-worry na rin sa kanya. Ngayon po, okay naman siya. Pumunta siya sa bayan niya at nilibing niya yung asawa niya doon, tapos bumalik siya dito sa Canada. Ngayon, hanggang ngayon may connection pa rin kami. Tapos alam mo, sinabi niya sa akin, nung magaling na siya, sabi niya, alam mo, kung hindi dahil sa'yo, sabi niya, baka wala na ako ngayon. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Bakit naman? Sabi niya, kasi yung time na yun na nag-meet tayo sa hospital, wala na. Sabi ko sa sarili ko noon, parang gusto ko na rin sumabay sa asawa ko, sabi niya. Parang ang tingin ko noon ay parang gusto ko nang tapusin din ang buhay ko, sabi niya. Sabi ko, Sabi ko, ba't mo naisip yan? Sabi niya, parang wala na akong silbi. Ano pa nga bang silbi ko? Wala akong dito, wala kaming anak, wala akong kamag-anak, sabi niya. Pero nung nakilala kita, nag-iba ang pangisip ko. Sabi niya, you saved my life, you are my angel, sabi niya gano'n. Sabi ko, ay naku, wag kang magsabi ng ganyan, sabi ko gano'n. Siguro, pagkaloob ni Lord yun na nag-meet tayo, kasi ako din, kailangan ko ding may kausap nung time na yun kasi nga ang asawa ko nakaratay din doon sa ospital na yun, sabi ko siguro pinagtagpo tayo ni Lord ng time na yun. Tapos sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo talaga, kay nandyan ka lagi sa akin, kinukomfort mo ako, sabi niya ganun. So ako naman po, mga kapatid, happy naman po ako sa ganyan palang maliit na bagay na ginawa mo. Malaking bagay pala sa ibang tao. So,
yun ang ano ko ngayon, spread kindness po. Spread kindness. Kasi hindi mo alam talaga ang buhay ng isang tao. Minsan mamit mo lang dyan, yung pala kailangan niya ng help, kahit na hindi material nga help, kahit na ano lang, emotional support. So yun lang po ang aking isi-share. Salamat po.